kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na pong magsiupo. Okay, so tayo po ay mag-aaral ngayon ng Biblia at ang atin hong pag-aaralan ngayon ay nandito na rin po sa talata. And they continue steadfastly in apostles' doctrine. Ano po? So, apostles' doctrine. Ano? So, napakahalaga po na malaman po natin, lalong-lalo na po ang salita ng Diyos, ang aral patungkol po sa Biblia. Ano po? Dahil tayo po bilang mga mananampalataya, ay kinakailangan po natin yan. Ano? Kung paano pong ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay nabuhay sa lupa, ay siya po yung nangailangan din ng salita. Ano? At mismong yung atin pong inaaral, yun po yung kanya pong, kumbagay dala-dala. Ano? So ngayon po ay tayo po yung mag-aaral at salamat po meron po tayong Biblia dahil ito po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Ano po? Mapalad po tayo na tayo po ay binanas naman. Libre ang pag-aaral ng salita ng Panginoon dito. Ngayon po, ang sabi po ng Acts chapter 2, verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Ano? Meron po tayong ilang katotohanan na kukuhanin po sa mga talata na nandito po sa Acts chapter 2. Ano? Hindi lamang po tayo diyan sa verse na yan, kundi meron pa po tayong mga talataan na kukuhanin dito po sa chapter na ito. Ano po? So, una pong katotohanan na atin pong titingnan, the person who continue in apostles' doctrine. Ano? Sino ba yung mga tao or yung tao na magpapatuloy? Ano? Dahil tayo po bilang mananampalataya, hindi naman lahat ng nabautismuhan ligtas. Ano? So, unang katotohanan, the person who continue in apostles' doctrine, letter A, under po na yan, tayo po yung magpapatuloy na, dahil napakahalaga po nito. Ano? At kung kayo po ay nagsasabi pong ligtas, ano? At nagsasabing nanampalataya sa Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ay ang inyong tagapagligtas, ay dapat tayo nagpapatuloy. Ano? Sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po dito ng talata, ang sabi po, and they continue steadfastly in apostles' doctrine and fellowshipping and breaking of bread and in prayer. Isa po sa ginagawa nila, sila nagpapatuloy, ito pong gawain ito. Pananalangin. Ano? So, the person who continue in apostles' doctrine, una, saved Christian. Bakit sinabi kong saved Christian? Ano? Ba't hindi sinabing saved person? Dahil maraming mga denomination na nagsasabing sila'y Kristiyano. Pero ang tanong, sila ba'y ligtas? Ano? Kaya bilang tayo po yung nagsasabing, tayo po yung mananampalataya, dapat tayo po ay kinakikitaan ng pagpapatuloy sa paglilingkod. Ano? Lalo na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil isa po sa paglalim sa pagkakilala sa Panginoon is doon po sa pagtuklas ng kanyang salita. Sa pag-aaral ng kanyang salita. Dahil yun po yung mismong, nagsalita po niyan mismo ay ang Diyos. Sabi po dito sa talata, verse 37, tingnan niyo po itong nandito. Alam naman po natin itong tagpong ito, ano? At lagi naman po natin inaaral. Ang sabi dito, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro, at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? So, yun po yung pinapaliwanag palagi ni Pastor na pag kayo po ay nakakilala sa Panginoon, hindi lang kayo nadaplisan, kundi kayo natuhog ng salita ng Diyos. At isa sa bunga, noong, kumbagay pagkakilala mo sa Panginoon at pagpapatuloy mo, yung ginagawa nila, sabi po diyan, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nga padaragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. No? Kaya napakahalaga dapat po nating malaman na tayo talaga ay ligtas. Dahil yan yung ground ng lahat ng katotohanan na ating pong aaralin ngayong gabing ito.
Dahil hindi tayo makikinabang, hindi ako makikinabang, hindi kayo makikinabang kung kayo ay hindi ligtas or kung ako ay hindi ligtas sa araling ito. Dahil ang makikinabang lamang ng salita ng Panginoon ay yung anak ng Diyos, yung ligtas, yung tunay na nakakilala sa Panginoon, na nampalataya sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ano? Dahil ang sabi nga po diyan, hindi lamang 3,000 hindi naman lang ang 3,000 yung mga tao dun eh. Ano? Dahil iba't ibang lingwahe yan, nung nagsalita sila, nung nagkaroon po diyan ng speak in tongues. Ano? Iba't ibang lingwahe ang kanilang sinalita at nauunawaan ng iba't ibang tao na naando doon. Ano? Kung ako hindi po nagkakamali, ang binilang ko ho ito, 11 eh. Pero marami po diyan. Marami pa po diyan. Ano? 11 languages. Ano? Pero, hindi lang yun. Ako naniniwala na marami po doon. Pero yung 3,000 kaluluwa, yun yung bahagi ng mga tao pang naroroon. Ano? Pero doon sa pangangaral ni Peter, ano? Mamaya ho ating aanin dyan, sa pangangaral ni Peter, merong tunay na nakakilala sa Panginoon. Ano? At kung tayo po yun, tayo po yung nakikinabang dito sa salita ng Diyos. Ano? Ang sabi po ng verse, ang sabi po diyan, and they continue steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and prayer. Ano? Kaya kung kayo po yung mananampalataya, dapat hindi na po tayo mahirap kausapin sa ganitong larangan ng paglilingkod. Ano? Inyong balikan yung inyong nung tayo bago pang naligtas. Alam niyo ba yung kayo bagong naligtas? Parang kayo unstoppable, parang hindi kayo kayang pigilan ng inyong mga, nung kayo babagong naligtas. Nung ako ibabagong naligtas, ay talaga naman pong kahit midnight prayer meeting, may trabaho pa ako kinabukasan, ako hinaat na midnight prayer meeting doon pa sa Ilaya. Tanda ko po yun, ako po yung nakabike pa. Ano? Dahil, iba. Pagka bagong ligtas, ano? Pero, sabi nga, tayo sa panahon ngayon ay lukewarm. Ano, yung atin hong pananampalataya ay nanlalamig. Pero paano po yan natin painitin? Ang sabi ng talata, and they continue steadfastly in apostles' doctrine. Dahil kung tayo po talaga magpapabaya sa ating buhay pananampalataya, ay tayo po talaga manlalamig sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi na ho tayo magpapatuloy. Nangyayari po yan sa akin. Hindi lamang po sa akin, sa bawat isa po sa atin, ako po'y naniniwala na nangyayari po yan sa atin. Kaya mga minamahal, ang kinakausap po dito, hindi po dito makikinabang ang hindi ligtas. Ang kinakausap po dito ay yung mga mananampalataya ng Diyos. Yung nakaranas ng kaligtasan, binago ang buhay ng palataya sa Panginoon. Ano? Ang sabi po diyan, the person who continue in apostles' doctrine, una yung saved Christian. Baka naman tayo professing Christian lamang. Napakarami po ngayon na nagsasabing sila ay Kristiyano. Even nga ang doon sa ating pinanggalingan sa Roman Catholic, pag bininyagan ang bata, welcome to the Christian world. Yeah? Yun yung ating nakikita, Christianing. May tarpaulin, nakikita natin. Ano? Christianing. Ano yung pala? Sorry naman. Talaga naman. Biyaya talaga, biyaya maligtas. Christianing. Mababasa natin doon. Pero, ang tanong, naranasan ba nila yung tunay na kaligtasan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Kaya, mga minamahal, masaya yan, Kaya mga minamahal, ang tunay na makaka-absorb at ang tunay na makakatanggap ng pangangaral ng salita ng Diyos, siyempre tayong mga naligtas. Yung nakaranas ng kaligtasan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ikaw ay nagsasabing mananampalataya ng Diyos at baliwala sa iyong salita ng Diyos, ay baka ikaw ay nakikisakailaang sa bangka. Pero hindi ka kaisa ng bangka. So,
Ang sabi diyan, save Christian. At makikita po natin yan diyan sa Acts chapter 2. Ang sabi po dito, verse 37, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. Anong tagpo yan? Meron nangyari bago yan. So, nung si Peter ay nangaral sa verse 13 and 14, nakikita po natin dyan yung pangangaral. Datapwat, ang mga ibay nanganglilibak na nagsasabi sila'y puno ng, bagong alak. Tingnan nyo po, meron talagang tao na yung nakita na yung ebidensya ng paggawa ng Panginoon, bagaman sila ay hindi nila kauri or hindi nila Pilipino ako, ikaw ay Amerikano, Chinese, or Japanese, pero yung kanilang salita ay naririnig nila sa akin. Pero tingnan niyo po yung taong hindi kinikilos ng Banal na Espiritu, bagaman alam nila yung gawa ng Diyos, na gawa na talaga yun ng Diyos, hindi tinanggap. Kundi sabi nila, na verse 13, datapwat ang mga iba'y nanganglilibak. Sana po huwag tayong manlibak pag may nangangaral. Lalo na ang pinapangaral dito ay katotohanan. No? So, ang sabi po dito, datapwat ang iba'y nanganglilibak na nagsasabi sila'y puno ng bagong alak. Pero kinonter po yan ni Apostol Peter. Nangaral lalo si Peter. Sabi ng verse 14, datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kaniyang tinig at sa kanila ay nagsaysay na nagsisipagsabing kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking salita. Doon na po nangaral si Apostol Peter. So, ang sabi po dyan, the person who continue in apostles' doctrine, una, saved person. Kaya nung ang sabi po dito ng talata, hindi lamang po natapos doon sa verse 37 at 41, sabi po, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ng kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ay sinabi ni Peter, ganito, sa verse 38 hanggang 40. Nung verse 41, yaon nga nagsitanggap ng kanilang salita ay nangabautismuhan at nangapadaragdag sa kanila. Nang araw na yaon, ang may 3,000 kaluluwa. Hindi lamang po diyan natapos. Hanggang verse 47 po yan. Pero yung resulta, verse 42, as sila'y nagsipanatiling matibay. Saan? In unang katotohanan, in apostles' doctrine. So kaya tayo naman, mga Baptist, alam naman po natin, ang Biblia ay talagang atin. Kaya tayo magsipanatiling matibay dito. Kaya pala si Apostle Paul sa Acts chapter 20 verse 24, napakalalim niya sa aral na ito. Nakaatsyay, alam na niyang, sabi nga, verse chapter 19, siya babalik sa Jerusalem at alam niya ang mangyayari sa kanya doon dahil pinaalala sa kanya ng Holy Spirit. Pero hindi siya napigilan. Nang sabi ng verse 20, 24, but none of these things move me. Neither count I my life thereunto myself, so that I may finish my course with joy. In the ministry which I have received to the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Bakit? Anong nangyari? Dahil naranasan talaga niya yung kaligtasan at yung biyayang ginawa sa kanya ng Panginoon. Dahil hindi, sabi nga, ako dati mamamatay Kristiyano, pero salamat sa Panginoon, ako'y naligtas. At biniyayaan niyang makapaglingkod sa Kanya. Kaya tayo po bilang mananampalataya, hindi na naman tayo ngayon, lalo na ngayon, panahon nating ito. Sabi nga ni Brother Henry, ang Kristiyano, ang church ay hindi na pahirap. Hindi katulad nung dati. Talagang pinagpapapatay. Nilalaplap ang talampakan, patatakbuhin sa buhanginan. Pagbuhay pa, ipapakalagkit sa kabayo. Pagbuhay pa, ay talagang ilulublob sa alkitran, sa langis. Ay pagbuhay pa, itatapos sa ilog. Matindi ang naranasan ng mga mananampalataya ngayon. Pero ngayon, ang mga mananampalataya, napakaaluwa na. May kanya-kanyang service.
hatid at sundo pa. Oo, inilalagay ko lamang kayo sa realidad nung unang nung unang mananampalataya. Walang ganyan. Kaya sila pag nagkakatipon sa ilalim lang ng puno. O doon lamang sila dahil walang church, walang building eh. Dito pa lang umuusbong yung church. Pero ang sabi, at sila'y nagsipanatiling matibay. Kaya mga minamahal, tayo po'y magpatuloy. Hindi lamang kayo nakakaranas ng problema. Lahat po tayo may problema. Pero kung kayo po talaga'y ligtas, tayo po'y magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ano? Hindi lamang lahat naman may problema. Nabasa ko nga sa Facebook, sabi nung isa, meron po siyang Lamborghini. Ay nakakita ng helicopter. Kung sana ako'y magkagayon. Yung isa naman, may pick-up truck. Sabi nung driver ng pick-up truck, sarap nito. Lamborghini, sana ako'y magkagarne. Yung isa naman, merong kotse. Sabi nung nasa kotse, ay kasarap nito. Talaga namang kahit sa luba ay pwede, sana ako'y magkaganto. Yun namang isa, merong maliit-liit na kotse. Siguro mga Wigo yun, kay Makmak. Sabi ko, talaga namang kaganda na nito eh. Kung ako'y meron ganito, siguro yun ay Montero, yung isang yun. Tapos yung isa naman ay may bike. Sabi nung nakabike, sana ako'y may gantong kahit Wigo man lamang. Ano? Hindi na magbabike. Ngayon, may nakakita naman yung isa, naglalakad lang. Sana ako'y may bike. Yeah? Sana ako'y may bike. Ay meron nakasilip sa bintana. Magaling pa yung mga yun eh. Nakakapunta kung saan-saan. Ako, pilay, hindi makalabas. Diga? Minsan tayo naghahanap ng mga kumbaga ay para sa atin naman. Sabi ng Panginoon, tayo makontento kung ano nandun sa atin. Kaya tayo po ay nahihirapan sa paglilingkod or sa pagsunod sa Panginoon dahil na mga bagay-bagay na hinahabol natin sa sanlibutan. Kung tayo maniniwala sa pangako ng Panginoon, kung tayo po'y maniniwala sa pangako ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nung ako po'y naglingkod sa Panginoon, hindi ko po naranasang magutom. Pag-fasting, nagugutom. Pero yung talagang wala, ay salamat sa Panginoon ako'y naligtas. Pero, sabi nga, yung gutom, hindi naman sinasadya. Dahil, kumbagay, sinasadya, dahil magpapasting nga eh. Pero yung talagang walang-wala, yung, paano ka kinabukasan? Wala na eh. Ngayon, kaya nga nung kami nagtatravel, sabi ko, nung kami nagtatravel doon sa papuntang Kalatagan, fellowship, then outing, sabi ko, may nakita nga ako doon, isa sa aking pinagpasalamat, bike, nandun na mga gamit sa pedicab. Sino nga, nakaimik ako sa unahan, sabi ko, kapalad yan natin, ito yan eh. Hindi ko alam kung may makakain pa ngayon maghapon. Ay tayo, pagdating doon, kakain. Tapos, pagkatapos hapon, lalangoy. Yeah? Kaya tayo po'y mapalad. Kaya yung dahilan natin para tayo ay titigil sa paglilingkod sa Panginoon? May persecution? Ay, alalahanin mo na lang ang nangyaring persecution sa ating sa ating mga ama ng pananampalataya natin dati. Alalahanin mo. At yung dumaranas ngayon ng hirap, pero sila nagpapatuloy. Tingnan mo yun. Hindi yung parang ikaw na ang inapi. Kaya tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Una, para ikaw makapagpatuloy, dapat siguraduhin muna ikaw save. Save Christian. Dahil marami professing Christian, pero hindi naman talaga totoo yung kanilang pananampalataya at yung kanilang kaligtasan na natamo. Pandalwa, yung surrendered life Christian. Ang sabi po diyan sa verse 37, makikita na po natin dito yung esensya ng pagiging suko eh.
Ang sabi po diyan, at nang marinig nga ito ay nangasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga alagad, mga kapatid, anong gagawin namin? Makikita po ninyo diyan yung pagiging suko, yung mapagpasakop na puso. Di ka ho? Dahil ang sabi ng talata, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga alagad, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Dahil samantalang kung inyo pong aaralin ang buhay na Peter, ang sabi po ng talata, diyan sa chapter 4, verse 13, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at napagtalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan. At At mga mangmang ay nangagtaka sila at nangagpakilala na sila'y nangakasama ni Jesus. Ano? Hindi, doon sa 3,000 yun, ako'y naniniwala na merong matataas ang kalalagayan diyan. Ano? Iba't ibang klase ng tao ang naririyan. Pero, nung naligtas, sabi ng talata, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ano? Isa sa pagsuko, isa sa unang sabi nga, isa sa ebidensya na ikay suko, ikay sumusunod. Ano? Kaya magpanalanginan po tayo. Dahil hindi naman tayo banal ngayon. Yung positionally sa harapan ng Diyos dahil ng Panginoong Hesukristo, yung ating inaaral, tayo banal sa harapan ng Diyos. Pero sa loob natin, meron pa tayong lumang pagkatao. Ano? Kaya salamat merong Holy Spirit. Ano? Na tumatahan sa atin. Ano? Kaya ako po'y naniniwala, kung tayo po'y talaga ipuspos ng Holy Spirit, kaya nating magdalahan sa isa't isa. Oh. Kaya nating magdalahan sa isa't isa. Kaya mga minamahal, ipanalangin po natin yan. Surrendered life Christian. Ang sabi ng Matthew, chapter 16, verse 22, tinan nyo po, ito po ay yung, tagpo pong ito po yung, yung Bible ay naghihiwalay na. Ito po yung rich young ruler. Ano? Tama ba yung aking verse? Ang sabi po dito, ng 16 verse 22, tama ba to? Matthew 19. Yan, ito. Tama. Ang sabi po dito, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ang kausap po yung Panginoon Hesukristo, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano? Yung sabi. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sabi niya, tumugon, sinabi niya sa kanya, alin-alin. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Tingnan nyo, makikita po natin diyan yung hindi sukong buhay. Dahil pagdating na sa kayamanan, ay ba hindi ka na makilos? Ay utos yan ng Panginoon. Ano? Dahil kung tayo po talaga'y naligtas, sabi nga ng talata sa Acts chapter
2, ang sabi po diyan ng talata, anong Bible ay nanlalagas eh? Acts chapter 2, ang sabi po dito, ang sabi po diyan, at verse 45, verse 44 muna po, at ang lahat ng nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Dahil nagsisinungaling yung binata, nung sinabi niyang nagagawa na lahat niya yung utos. Pagdating sa kayamanan, yun, namanglaw, umalis. Hindi nakasunod sa Panginoon. So, ang ebidensya, yung isa din sa ebidensya, hindi lang surrendered life Christian, yung ikaw ay open arm sa pagbibigay. Pagkita mo na mayroong nangangailangan sa iyong kapwa, ikay nagbibigay. Ano? Hindi yung ikaw ay kita mo nang ang dukha ay nahihirapan, walang pagkain. Sabi nga, ano mapapakinabangan ng pananampalatayang yan kung wala namang gawa? Kita niya ang kanyang kapatid, kita niya ang kanyang kapatid ay walang damit at pagkain. Anong saysay ng pananampalatayang yan? Ano? Kaya napakahalaga ng surrendered life talaga sa Panginoon. Ano? Dahil ako'y naniniwala, pag kaya mong sumunod sa Panginoon, kaya mo na rin sumunod sa tao. Ano? Kaya tayo magpanalanginan. Ano pa? Hindi lamang surrendered life, Christian. Pantatlo, yung serious Christian. Meron kasing mga Kristiyano, palagay ng Kristiyano, na sausaw patis. Alam niyo yung sausaw patis? Pagka merong gawain, kayo na lang dyan. Pero pag may kainan, dubdob. Ibig sabihin, pag siya may mapapakinabang, tutulong. Pero pag walang mapapakinabang, hindi tutulong. Anong kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya? Sa paglilingkod sa Panginoon. Ay, kahirap naman na yan. Wala na po tayong pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Pagka hindi ka seryoso sa iyong buhay, pananampalataya. Kaya nga nakita nila na si Peter at si Juan ay kakaiba dahil dun sa kanilang paglilingkod, nakita nila si Kristo sa kanilang buhay. They have been with Jesus. Nakita nila ang Panginoon. Bakit itong mga taong ito walang pinag-aralan pero garto na lang kasi ang kanilang pangangaral ng salita ng Diyos sa kabila ng sila'y ating pinipigilan, pinagbabantaan, kinukulong, hinahampas. Pero bakit ganyan na lamang ang kanilang paglilingkod sa Panginoon? Dahil sila'y seryoso sa kanilang buhay pananampalataya. Mga kapatid, sa pag-aaral po natin dito ng last things, malapit na pong bumalik ang Panginoon. At hindi ho natin alam kung kailan. Hindi ho natin alam kung ngayon o mamaya pag tayo natutulog, na-rapture na, or kinabukasan, or hindi ko alam. Pero malapit na pong bumalik ang Panginoon. Huwag nawa po tayong maging Laodicean church na habang tumatagal ay nanlalamig. Tayo po'y magpanalanginan sa isa't isa. Napakahalaga po ng pananalangin sa isa't isa. Dahil pag pinapanalangin po natin ang isa't isa, ikaw ay pinagpapala din sa iyong pananalangin sa isa, sa kapatiran. Ano? So, ang sabi po dyan, serious Christian, verse 42. Ang sabi po dyan, hanggang 47. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. Tingnan niyo po, napakahalaga po talaga ng tayo po lagi nagkakaisa sa ganit pong gawain. Dahil ang banal na Espiritu po, pag nakikita po niya ang church ay nagkakaisa, diyan po bumubuhos yung Holy Spirit. Ano? Dahil sabi, unang bunga ng banal na Espiritu, the fruit of the Holy Spirit is love. Napakahirap naman, wala tayong pag-ibig sa isa't isa.
Ano? Sa Kanya lang may pag-ibig. Ano? Ano? Kaya mga minamahal, at ako po'y naniniwala, pag tayo po'y naririto, tayo po ay sabi nga, iron, sharpened iron. Ano? Kaya mga minamahal, wag ho natin pabayaan ang pagkakatipon. Sabi nga ng talata, gaya ng ugali ng iba. Kung meron pong ganitong gawain, attend. Linggo, attend. Hanggang hapon. May hatid naman eh. Kakaunin, ihatid. Ang bira. No? Eh paano kung wala nang hatid? Kaon na lang, wala nang hatid. O kaya na wala nang hatid at wala na ding kaon. Ay siya, naubos na ho. Ang membro ng Disabled Baptist Church Pastor. Naubos na. Pero tayo ay magpatuloy. Ano? Patuloy po tayo. Ano? So, serious Christian, maging seryoso po tayo sa ating paglilingkod. Huwag po tayo maging sausaw patis sa gawain ng Panginoon. Ano? Dahil mahirap po pagkasawsaw patis. Ano? So, serious means an act of speaking sincerely and earnest rather than in a joking or half-hearted manner. Yan po yung sabi. Minsan tayo po ay hindi seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan tayo nangangako pa sa Panginoon, Panginoon, ganito. Panginoon, ganito. Pero pag nandidiyan na, kamusta? Kaya sabi ng Panginoon, ng Bible, pagka ikay nanata ng isang panata sa Panginoon, huwag mong kakalimutang tuparin. Dahil pagka hindi mo ginawa, ikay nagkakasala sa Panginoon. No? Sabi? No? Ay nung tayo naligtas, nagpabautismo, unang hakbang, sabi mo, ay magpapatuloy sa Panginoon. Ba't ngayon? Wala na. Ay commitment mo yun. Hindi sa tao, sa Diyos. No? Kaya mga minamahal tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Kaya sabi po dito ng talata, at sila'y nagpanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin, mga minamahal. Napakahalaga po ng ganito pong gawain. Ano? Pananalangin. Ano pang sabi ng talata? At ang lahat, verse 43, at ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Mabigat po ari. Masasabi niyo ba na inyong pag-aari para sa kalahatan? Mabigat aray, mabigat po ito. Anong binubulay habang aking inaaral? Ako na mag-aaral din. Ang bigat po ng tagpong ito nung sila po'y naligtas. Inyong bulayin ngayon, halimbawa kayong mayaman. Kung inyong sasakyan itong talatang ito, bakit? Paano yung nasabi? Ang sabi, at ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari. At kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Napakabigat po na yan. Kaya itong mga mananampalatayang ito'y seryoso talaga. Hindi sila sausaw patis. Ay may involvement na nangyari. Hindi yung nabautismuhan, tapos yung nabautismuhan, nawala na. Tapos, anniversary, aatin. Tapos, mawawala uli. Ay, hindi ganyan yung mananampalataya. Hindi ganyan ang Kristiyanong kinamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ang Kristiyanong kinamatayan ng Panginoong Hesukristo, handang mag-alay ng buhay para sa paglilingkod. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, but none of these things move me. Si Stephen, makikita po natin yung mga heroes of faith. Kaya mga minamahal, tayo magpatuloy. Hindi lang naman kayo nakakaranas ng problema eh. Ay, may problema din. Pero tayo magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. At sa araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Bagaman ngayon ay meron na tayong kumbaga po ay routine. Naway wag maging routine. Ibig sabihin ko yung schedule ng ating service. Pero dati wala naman eh. Kaya talagang itong mga ating uhaw sa fellowship araw-araw. Kung saan abutin. Ang nangangaral si Peter ay hahabol.
Halimbawa, nasa Mapulo na, ay sasama yung mga ibang mananampalataya doon. Halimbawa, nasa Bilogo na, sasama doon. Wala man church dati, building church building. Pero ang church talaga, yung tayong naligtas. Kaya araw-araw may pagkakatipon. No? Ano pa sabi? At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Tingnan nyo, palibhasa ay seryoso. Kita sa mga mananampalataya, kaya ang daming nakakakilala sa Panginoon. Ano? Kung inyo pong itataas sa verse 5, kung hindi nagkakamali, diyan yung persecution, yung pinipigilan na sila. Ano? Pero doon sa chapter 5 na yun, 5,000 pa ang naligtas. Oh, yung basahin. 5,000 pa, bukod pa yung 3,000. Ang dami ng mananampalataya noon. Oh, kaya una, save Christian, yan yung pinakang ground, ang dahilan para magagawa natin yung mga bagay-bagay na yan. Dahil hindi ka maging suko sa Diyos kung hindi ka naman talaga ligtas. Tatlo, under po ng number 1, Roman numeral number 1, serious Christian. Ano? Seryoso dapat tayo. Sabi nga na, kung sinong humawak ng araro, huwag nang palingon-lingon. Hindi lamang naman kami mga nasa full-time ministry. Lahat tayong mananampalataya ay subject doon sa talatang yon. Kung sino man ang naligtas at nakatiyak ng kaligtasan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, hanggang kamatayan ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang kami mananampalataya, lahat tayo. Dahil lahat tayo ay manggagawa ng Panginoon. Ano? Hindi lamang kami. Hindi lamang dapat kami ang mangaral, mag-akay ng kaluluwa. Hindi lang. Lahat ng naligtas at nanampalataya sa Panginoon, kinakailangan din. Kaya hindi lamang applicable sa amin yung kung sino man yung humawak ng araro, ay dapat tayo lahat ay ligtas, applicable yan. Ano? So yun po. Una, the person who continue in apostles' doctrine, saved Christian, surrendered life Christian, serious Christian. Kaya mga minamahal, tayo po ay wag maging sausaw patis lamang sa paglilingkuran. Hindi lang atid lamang pag may kainan, hindi mo masama. pero ano naman, dapat may gilas-gilasin naman natin ang ating paglilingkod. No? Makita nawa ang kaseryosohan. Nakakatuwa nga pong Inay Turing kahit yan huy ganyan, nagkasakit, pero salamat sa Panginoon. No? May iba rin dito. Napakaraming nakakatuwa. Bagaman merong persecution, ang kusino, lahat tayo meron. Ako naniniwala, merong problemang dinaranas. Pero, swerte ka. Kung wala kang problema dinaranas, di lalo ka maglingkod sa Panginoon. Double effort. Wala nang nagpe-prosecute sa iyo or nagpumipigil sa iyo. Double effort. Ano? O yung sarili mo. Ang problema. Minsan, sarili natin ang problema Ano? So, kaya tayo magpanalanginan. Ano? Yun, napakahalaga ho ng ganitong gawain. Tayo mananalangin mamaya. Ano? Serious Christian. Bakit? Dahil ang ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi bala-bala. Ano? Yun ang naging dahilan kung bakit tayo ay nakakatamasa ng kagalakan at ng kaligtasan. Ano? Dahil may enjoy nyo po ba ang buhay nyo ngayon nung kayo ligtas? Ako, enjoy ko po ang buhay ko. Pag ako naglalakad, pagkaminsan, lagi ako napapabulong sa Panginoon, salamat at ako'y naligtas. Salamat at ako'y naligtas. Nakatingala ako sa langit, salamat ako'y naligtas. Nakatingala parang loko. Salamat ako'y naligtas. Bakit? Dahil kung ako hindi naligtas, ano ang buhay ko ngayon? Ay, yun yung aking, yun ang aking, kumbagay, parang ginagawang kagalakan patuloy paglilingkod. Salamat ako'y naligtas. May dumarating na problema, salamat ako'y naligtas. Balik. Kung ano ka dati. Bulok. Walang patutunguhan. Kung saan-saan laang napunta. Pero salamat ngayon. Yung aking pinupuntahan, may kabuluhan. Oh.
prayer and fasting. Ano? Invite speaker si pastor, kasama ako. Paano ko masasabi yung blessing? Ay, hindi naman kalukuhan ang pinag-uusapan dun eh. Word of God. Kaya salamat sa Panginoon na ako'y naligtas. Oh. Ay, samantalang na ako hindi pa naliligtas, aming pinag-uusapan doon sa kanto. Huh? Eh, kaya nga sabi doon meron pong alumni ngayon sa SICO, nung ako'y nagpasa ng quotation, sabi sa Anpar, pangkaklase lang to, ay di dyan na kayo. Ay di ako nagsinuha ako ng quotation. Ay sabi nung isa ay, ang idea ay, wag naman muna dito, ari pang ano lang. Ay bahala kayo diyan. ay nahingi naman, ang nangyari kinausap ako ng mag-aambag ka ga. Bahala kayo. Wala na akong pangalan dyan. Walang pera. Sabi ko, hindi ko na lang na-replyan po. Baka ma-open. Kaya, ang sarap na maligtas. Tayo po yung magpatuloy sa kabila ng mga problema dumarating. Ang Panginoong Hesus nga, siya ay may kontrol ng lahat. Siya, kung tutusin, nung siya nagkatawang tao, dapat kung gusto niya, wala na siyang problema eh. Pwede naman yun. Kung ang Panginoong Hesus, yung talagang, dapat hindi na siya bumaba. Pero, ginawa niya yun para tayo maligtas. Kaya maging seryoso dapat tayo. Dahil seryoso ang ginawa ng Panginoong Hesus. Letter, Roman numeral number 2. Roman numeral number 2. So, makikita din po natin dito, yung sa verse 37, kung yung babasahin yan, meron din diyang esensya at tayong makikita or nilalaman yan. Sabi po din, verse 37, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at nagsabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Verse 41, yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nang abautismuhan at nangapadaragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. So, dun sa verse 47, makikita natin yung fashion to continue in apostles' doctrine. Pag sinabi kasing passion, ito yung masidhing kagustuhan. Passion ay, hindi yung passion, yung pang kundi matinding kagustuhan mo para sumunod. Matinding kagustuhan mo sa pagsunod. Paano ba nangyari yon? May ground kung bakit nangyari yun. Anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Mga kapatid, anong gagawin namin? Tingnan niyo po. Una makikita po natin yung preaching, yung Peter's sermon. Ano po yung nilalaman nung sermon ni Peter? Akin na lamang po shortcutin diyan. Ang sabi po diyan, ang nilalaman po nung preaching ni Peter, yung fulfillment prophecy. Una, makikita po natin yan sa verse 16 hanggang 22. Kung inyo pong babasahin yan. Diyan po ay si Peter nagsalita, sabi, datapat ito'y yaong sinabi sa pamamagitan ng propeta Joel. Prophecy. Yung binanggit po ni Pedro ay nasa book of Joel chapter 2 verse 28. Yan yung fulfilled prophecy. Na ang Panginoong Hesus, sabi po diyan, verse 17, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Yan ho yun. Yung, kumbaga po, ay yung pagbaba ng Holy Spirit. Ano pa sabi dyan? At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. Ano pa? At ang inyong mga binata ay magkakakita ng mga pangitain, ang inyong mga matatanda ay magsisipang panaginip. Huwag muna kayo mananaginip ngayon. ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu. So una, na preaching, yung sermon ni Peter ay yung fulfilled prophecy. Hula yan. Pandalawa, na nilalaman ng preaching ni Peter yung foreordained plan of God. Yan.
Sa verse, nasaan po yan? Sa verse 23 and 24. Ang sabi po dyan, siya na ibinigay sa takdang pasya. Ano? Ang sabi dyan, at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Yan yung hula na ang Panginoong Hesukristo talaga ay mamamatay para sa atin. Yung foreordained plan of God. Na ang Panginoong Jesus ay mamamatay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Isasakripisyo na niya ang kanyang buhay para sa atin. At yun po ay nasa Luke chapter 22, verse 22. At Romans chapter 8, verse 29. Yan po yan. Ano? Pangatlo, na yung nilalaman ng preaching ni Peter, yung predicted resurrection of Christ. Nandiyan po yan sa verse 25 to 28. Ang sabi po dito, sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Verse 26. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Nangyari sa Panginoong Jesus. Yung foreordained resurrection of Jesus Christ. Yan yun. Ikatlong araw na buhay na magbuli ang Panginoong Jesus nung siya'y namatay. Ano? So foreordained resurrection of predicted resurrection of Jesus Christ. Ang sabi pa ng verse 28, ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay, puspusin mo ako ng kagalakan sa harapan ng iyong mukha. So, yun yung nilalaman ng preaching ni Apostle Peter. Ano pa? Yung resurrection and exaltation of Christ. No? So, sa verse 31 hanggang 34, yan po yung sinasabi ng talata. Sabi po dito, 31 hanggang 34. Sabi po dyan, palibhasa'y nakita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo. Ano? So yun po yung nilalaman ng preaching ni Apostol Pedro. Ano pa? Yung Lordship of Jesus proven. Ano? Yung Lordship, the Lordship of Jesus proven. Ang sabi diyan ng talata sa verse 34 hanggang 36. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Yan po yung nilalaman ng sermon ni Apostol Pedro. Ngayon, ang nangyari po, verse 37, nang naunawaan nila, ang sabi po diyan, nang naunawaan nila yung preaching, anong sabi sa verse 37? Ano? Sa verse 37, naman po sabi dito, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Under po na yan, ng letter B, under po niyan, letter A, yung they understand the preaching of the word. Naunawaan nila eh. Kaya ganun na lamang yung kanilang masidhing pagpapatuloy sa paglilingkod. Dahil naunawaan nila na ang Panginoong Jesus pala, ang una pala diyan ay naunawaan nila yung hula na pala yan. Yan pala ay plinano ng Diyos at talagang mangyayari na ang Panginoong Jesus ay mamamatay, muling mabubuhay at itataas at makikita natin yung talagang siya'y Diyos. Hinabi ng talata. Kaya naunawaan nila yung preaching of the word. Ano? Kaya napakahalaga po nito, pagtitipon. Ang halaga po ng pagtitipon, higit sa lahat, ang halaga ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil pag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, paano tayo magiging malalim
Sa pag-unawa sa kadyusan ng Panginoong Hesukristo? Paano tayo magiging malalim sa pag-unawa sa kadyusan ng Banal na Espiritu? Paano tayo magiging malalim sa pagkaunawa ng kadyusan ng Diyos Ama? Paano tayo magiging malalim sa lahat ng doktrina na itinuturo ng Biblia? Kaya mga minamahal, tayo lumalim sa salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, ang sarap mag-aral. Ang sarap mag-aral. Ang sarap mag-aral. Sabi ko kay Romel kay Romel ko sinabi, ang sarap mag-aral. Hindi lang talaga may iwasan gawain, pero ang sarap mag-aral. Ano? Salamat sa Panginoon at ako'y nilalagyan niya ng ganung puso ngayon. Napakasarap. Sabi, sarap eh. Ako, nilalasap ko kanina yung pag-aaral kanina. Ang sarap. Kaya, nawa ay maunawaan po natin yung pangangaral ng salita ng Diyos palagi. Napakahalaga po talaga nito. Lalo na po ngayong panahong ito. Ano? Tayo lumalim sa salita ng Diyos. Ano? Hindi lamang yung they understand the preaching of the word. May makikita din tayo dito na isang katotohanan. They see the unity of the church. Kaya pagdating ng niyan, di kayo nagkakaisa, 120, nag-ipon-ipon, at nagsalita ng iba't ibang wika, kasama doon si Peter. Ano? Tapos, ang impact na yon, they see the unity of the church. Mga minamahal tayo, may pagkakaisa pa. At isa sa pinagkakaisahan nila ay yung they continue steadfastly in apostles' doctrine. Isa yan. Isa sa pinagkakaisahan nila. Higit sa lahat, isa pang, sabi diyan, they see the unity of the church. Verse 42. Ang sabi diyan, at sila'y nagsipanatiling, verse 42, ari nga po, nandidiyan na, makikita po natin kung ating pong babasahin sa chapter 1, umakyat sila, may room na silang pinuntahan, doon sila nanalangin, at bumaba ang Holy Spirit. Ang impact, matindi. At anong nangyari po niya, naligtas ito mga ito. Naligtas ang 3,000, at ang sabi dito, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, at sa pagpuputol-putol ng tinapay. Ano? Hindi lamang sa doctrine and fellowshipping, ang sabi dyan, mga minamahal, napakahalaga din ng fellowship. Bagaman, kaya tayo nagtitipon dahil talaga ng Word of God. Pero sabi nga, bakit pa ilalagay yung iron, sharpened iron? Kung hindi yan mahalaga. Ang sabi nga ng talata, huwag niyong pabayaan ng pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. Ay, dati ako ganun, hindi ako, wala akong, hindi nakakaalam eh. Wala akong pagkaalam sa salita ng Diyos dati. Anong pakalam ko din sa salita ng Diyos na yan? Kaya hindi niyo ako aasahan na masumama sa inyo dito dahil wala naman akong pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ngayon, tayong naliwanagan na, dapat alam natin yung katotohanan na tayo ay dapat nagkakaisa sa templo. Mga minamahal, napakahalaga po na yun. Ano pang sabi po diyan? And they continue, sabi po, steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread, Lord's Supper, no? Hindi kakamali, and in prayer. No? Pananalangin. They see the unity of the church. Mga minamahal. Unity of the church. Yun yung kaibahan natin sa iba. Tingnan nyo, pagka ang ibang denomination ay nagkakaisa, parang nakikita natin parang tama din eh. Ay wala naman yung mga yung Holy Spirit. Ano yung nagtatagnilaan sa kanila? Ay di yung kanilang sekta. Ako yung Iglesia ni Cristo. Ay what more pa dapat tayo malalim sa pagkakaisa dahil meron tayong iisang espiritu. Ano? Meron tayong isang espiritu. Ang Holy Spirit. Kaya mga minamahal, napakahalaga po nito. Ano pa? Sabi, tutuloy po yan hanggang verse 47. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa.
No? At ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Verse 46. Verse 45. At pinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo po, ang church dati hindi nagkukulang. Talagang ang church dati ay generous. Mapagbigay. Pagkita ng isa, na yung isa ay nahihirapan, o kapatid, kailangan mo ito. O kapatid, kailangan mo ito. Yun sabi. At sabi ng talata, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya nakita ng unbeliever yung unity ng iglesyang yan at naligtas yung 5,000 kasunod, naligtas na kasama dito yung 3,000. Yung 5,000 sa chapter 5, dahil kita talaga nila yung unity ng simbahan, ng iglesia. Kita nila yung unity. Paano yun nangyari? And they continue steadfast. Ang minamahal, minsan tayo po ay nagkukulang sa ilang aspeto ng buhay pananampalataya. Yung maging mapagbigay, hindi naman yun masama. Hindi yun masama. Dahil hindi tayo ang pinagpapala. Kung wala ang nagpapala. Hindi tayo pagpapalain kung wala ang nagpapala. Ngayon, ang isa sa paraan ng Diyos para tayo pagpalain, magbigay ka. Kaya nabulabog, even ang mga religious group din sa tagpong ito, pinatitigil na sila. Matindi ang impact ng church. Matindi ang pagkakaisa ng simbahan. Opo. Ang sabi diyan, ang sabi ng talata, at ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. No? Hindi ho masama na magbigay. Lalo na alam mo yun tunay na naligtas. Kung ikaw ay sobra-sobra, bigyan mo. Kung ikaw ay talagang nag-uumapaw na sa biyaya ng Panginoon, bakit hindi mo mapawigiswisan ng kahit 2 disabog lang? Kahit 2 disabog lang yung kapatid, na kita mo namang wala lang isasaing or ulam ngayong gabi. Bakit hindi mo abutan ng 1/4 na bigas? Ilugaw mo. At 2 disabog. Sabuan mo ng 1 kaldero, ayos na. Ramdam nila yung pagmamahal ng iglesia. Tayo yung church. At tayo dapat ang nagkakaisa. They see the unity of the church. Kaya ang sabi po dito, verse 5, chapter 5, kami lang babasahin. Datapwat isang lalaki, hindi pala ito, kay mukhang pera to Chapter 4 pala ho yun. At nang sila na nagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at mga puno sa templo at ang mga saduseyo. Palibhasa ay totoong nababagabag sapagkat tinuturuan nila ang bayan at binabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na magmuli sa mga patay. Verse 3. At sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat nooy gabi na. Verse 4. Datapwat marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Yan. Talagang kita yung impact ng church.
Tayo ho ngayon, kamusta po tayo? Baka ultimong kapitbahay, hindi pa tayo kilala. Tayo baptist. Ano? Kaya mga minamahal, tayo po ay, wag ho tayo maging sleeping giant. Ano? Tayo po bilang mga mananampalataya, pagkasama po natin ang Panginoong Hesukristo, wala tayong hindi kayang gawin. Pero bakit nangyayaring para tayo walang kayang magawa? Ay dahil nga ang nangyayari nawa ang Banal na Espiritu palagi ang manguna sa bawat isa po sa atin. They see the unity of the church. Pagka may problema, ang isa ay tulungan. Tulungan. Ano pa? Letter C, under po yung passion. They see the uprightness of the church. Pag sinabi pong uprightness, meron ba ako diyan? Wala. Pag sinabing uprightness, ito po yung pagiging matuwid. Pagiging unblameless. Kung bagay nakita ko dun matuwid. Mga taong ayos. Nawa tayo ay makakitaan ng mga mananampalataya, ng mga hindi mananampalataya, na yung taong yan ay baptist, ayos yan. Ayos yung mga taong yan. Ako po, alaala ko po, na ako'y nabuild diyan sa Untalan. Ako'y sukay na ho diyan pagka ang ating jeep nasisira. Ako po ay nakakautang diyan. Pagka kulang yung aking dalang pera, sabi ko, manager, paano gari? Kulang dalang pera. Sige, alam niyo po, may narinig ako sa kanya. Sige, bigyan mo muna yan. Yan ay tao. Ngayon, ibig ko pong sabihin, ang idea niya, kilala tayong Baptist, Christian. Yung idea. Kung sa iba yun, na hindi kilala, opo, dahil kilala po ako, kanina, ba't ano lang binabili mo? Anong dami mong binibili? Anong ginagawa mo? Jeep po. Kaninong jeep yung ginagawa? Tinatanong mo, in-interview ako Ayun sa simbahan. Ito yung ginagawa ko sa simbahan, service po ng simbahan. Dini sa Baptist po. Sa simbahan ho natin din sa baba. Nakilala po niya tayo. Kaya pag ako bibili doon, hindi na ako nagsasabi ng tawad. Siya na lang, bawasan mo yan. Nakakabawas ho tayo doon. So, kahit hingi na daw, sa katatawad. Hindi na. Ibig sabihin ko, kilala po tayong maayos na tao. Alam niyo yung pagkay, pautangin mo muna yan at yan may ayos na tao. Kaya dapat tayo ay makilala as a true Christian. Ligtas, mananampalataya ng Panginoong Hesus, tagasunod ng Panginoong Hesus, na parang katulad ng nangyari kay Peter and kay John. They have been with Jesus. So yun po, napakahalaga po na yan. Sabi nga dyan, verse 47, hindi na tayo natapos po doon sa aking binabasa. Babasahin ko pa po. Ang sabi pa po din chapter 2, verse 46, at sa araw-araw ay sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng may katapatan ng puso. Ito po yung singleness of heart. Talagang parang kaya ako po yung may mga tahanang parang ramdam mong ikay kapamilya na talaga. Ako'y tuwang-tuwa sa tahanang yun. Anak kaya na din Yung alam mo yun, yung tahanang single, pag sinabing singleness of the heart, parang ikaw ay kapamilya na talaga. Hindi yung, kaya na. Hindi na, maglulumin na lang ako diyan. Yung alam mo yun, yung idea na talagang ramdam nila yung at sila ay sabi nga ng talata, sabi ng talata, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Kaya po mga minamahal, tayo po ay magkakapatid sa Panginoon.
Kaya, napakahalaga po na yan. Ano pa sabi? At nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. So, yun yung isa sa maganda eh. Tayo nililingap ng bayan. Ano? At salamat naman dito sa Taysan, kilala na po tayo as a Baptist. At kilala tayo bilang tagasunod ni Kristo. Ano? Tagasunod ni Kristo. Ano? At kilala tayo na nagmumotor na walang helmet. Ano? Kaya mga minamahal, tayo ay maging kaya ako nagmumotor may helmet na. Ano? Kaya mga minamahal, salamat sa Panginoon na tayo kilala na tagasunod ni Kristo, no? Nagpupuri ng Diyos at nagtatamo ng lingap ng buong bayan, no? Ako po yung natuwa, isa din sa biyaya ng Panginoon, nakikita ko yung dumating po din yung aking national ID. Oh. At nakakatuwa naman, si Consel Sherwin, chinat ako. Palibasa tayo kilala na din niya. Nandun pa tayo sa nandun pa po kami sa Kalatagan. Ito pong inyo pong national ID, inyo pong kuhanin dito dumating na. Hindi ko lang alam kung sa iba, chinachat. Pero salamat sa salamat, biyaya ng Panginoon, kilala tayo dito eh. Ano? Kilala tayo dito eh. Ano? Kaya biyaya ng Panginoon tayo nililingap talaga ng bayan. At yun yung maganda. Hindi yung ikaw ay, alam mo yung puwing sa mata ng bayan. Ano? Yung puwing, alam mo yung pag napupuwing ka. Ano pa? At nagtatamo, at nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Tingnan nyo, palibhasa kita nila yung unity ng church, dini pa lang sa chapter 2, meron pa eh. Araw-araw yung nangaliligtas. Iba eh. Ang tindi ng church noon. Lalim. Kaya, biyaya po yan. Ano? Na makita natin. And number 3, and the last, the persistence to continue in apostles' doctrine. Pag sinabing persistence means doing something in spite of many difficulty or delay in achieving success, resolve. Iba pang meaning ay resolve, firmness, patience, endurance, dedication, commitment, and steadfastness. So yun yung persistence. Iba pa po yung passion to continue. Pag sinabing persistence, sa kabila ng meron kang nararanasang problema, ikay nagpapatuloy pa rin. Yan lang ba, chapter 2 lang ba ang nangyaring ayos? Pagdating ng chapter 4, naandiyan ang problema. Basahin ninyo hanggang paparoon. Ano? Napakatindi ng problema ang sinasabana. Kinulong na nga, sa chapter 4, ikinulong na nga si Peter at si John. Pero salamat, nakita ng church dito, sa kabila ng sila ay mawalan ng loob, yung chapter 4, verse 24, ito yung respond ng church. At sila ng kanilang marinig ito ay kaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nangagsabi, Diyos, ikaw na gumawa ng langit at lupa at ibig sabihin, ipinanalangin nila lalo. Ano? Nagpatuloy sila lalo sa Panginoon. Tingnan nyo, basahin ninyo yan, ipinanalangin lalo sina Peter at John. Narinig nila hinuli. Sabi ni Apostol, tinanong sila ng mga galing. Sabi nga ng talata, dini po, dato po sinabi ni Pedro at ni Juan, dato po si Pedro at si Juan ay nagsisagot pagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan. So nakita pa rin nila, sa kabila ng nahuli, itong kanilang tagapanguna, nakita nila yung katapangan ni Peter and John, anong respond? Nag-back out? Umalis? Hindi. Nagpatuloy pa rin. At ipinanalangin lalo si Peter at yung kanilang tagapanguna.
Nawa tayo mga mananampalataya ng Diyos. Sino man ang nag-akay sa iyo dito? Kung nakikita mo na yung nag-akay sa iyo nanghihina at nawawala, ikaw naligtas, dapat ikay nagpapatuloy. Dahil hindi naman, hindi mo naman yan kasamang hahatulan sa harapan ng Diyos. Individual po tayo. Pero wag nawang mangyari sa atin yun. Dapat tayong lahat ay nagpapatuloy. Sa kabila ng problema. Wala ba kayong problema? Ay, hindi ko alam. Baka kayo tumas na. Ano? Baka kayo tumas na. Ano? Kung wala kayong problema. Ano? Bawat isa po sa atin may problema. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ano? But none of these things move me. Neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received to the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Tayo ho ba'y magpapatuloy hanggang sa bumalik ang Panginoon? Ano? Tandaan po natin, sabi nga ng talata, our labor is not in vain in the Lord. Bagaman may problema, bagaman may pagsubok na dumarating, ano? So tayo po yung magpatuloy. Ano? Higit sa lahat, huwag nating pababayaan ang pag-aaral ng Biblia. So tayo po yung mag-pray. Panginoon, salamat po.